Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2851 hanggang Kabanata 2860. Kabanata 2851. Kuya, nakatingin si Yoon Kie kay Yoon Jongjun na may pangit na ekspresyon. Huminga ng malalim si Yoon Jongjun, sinuri ang mga tao, at sa huli ay tumingin kay Langya, at malamig na nagsabi, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng pamangkin Langya tungkol sa pakikipagpalitan ng galaw. Ngayon ay araw ng malaking kasiyahan ng anak kong si Muching. Kung makakita ng dugo at magkaroon ng aksidente ay hindi maganda, at ang pamilya naming yun ay hindi rin makakapagpaliwanag sa inyo. Ngumiti si Langya ng may kasamaan at sinabi, huwag mag-alala, Shibo yun, maghihintay lang kami para sa isang pagtalakay, syempre, hihinto kami sa tamang oras. Syempre, kung may aksidente, hindi ko iniisip na ang lahat ng mga patriarch na narito ay maghahanap ng gulo sa pamilya yon. Kuya yun, huwag kang mag-alala, ang kompetisyon ng mas nakababatang henerasyon ay walang kinalaman sa pamilya yon. Mahinang ngumiti ang pinuno ng pamilya Lang, at ang pamilya Ye, pamilya Teng, at iba pang pamilya ay sumunod din. Nang makita ito, lalo pang lumamig ang puso ni Yoon Jongjun. Alam niyang mula nang lumitaw si Langya dito, ang handaan ng kasal ng pamilya yon ay nakatakdang hindi matatapos ng mapayapa. Elder Tianqing, Tina target ang pamilya yon. Nakakunot noon na sabi ni Ji Chenyo na nakaupo sa tabi ni Elder Tianqing. Kalmadong sinabi ni Elder Tianqing, huwag mo munang intindihin, hintayin natin kung ano ang mangyayari. Maaring gusto ni Langya na tuluyang durugan ang pamilya yun ngayon. Kumislap ang magagandang mata ni Zuluoyan, at naramdaman niyang maraming maharlikang pamilya ang nasa panig ni Langya, at ang iba pang makapangyarihang pamilya ay halos neutral, hindi nila pinapanigan si Langya, pero hindi rin sila pumapanig sa pamilya yun. Iba't ibang iniisip ang kumislap sa isipan ng lahat ng makapangyarihang naroon, at ang gumagalaw na mga mata ay parang tusong mga lobo. Elder Kie, ano ang tingin mo tungkol dito? Sa oras na ito, sa ilalim ng tingin ng lahat, tumingin si Yoon Jongjun kay Elder Kie na nakaupo ng matatag sa Daoyotei. Sa katayuan, si Elder Kie ang pinakamataas dito. Hindi pa pumapayag si Yoon Jongjun kay Langya sa ngayon, maliban na lang kung talaga siyang mapipilitang wala ng ibang paraan. Hehe, Kuya Yoon? Si Yor ay arrogant at mayabang. Kung maaari siyang makatikim ng kaunting pagkatalo bilang guro niya, ikalulugod ko iyon. Mahinang ngumiti si Elder Kie, at ang kanyang mga salita ay walang ang pagsang-ayon sa mungkahi ni Langya. Maging si Elder Kie ay nasa panig ni Langya, siya ang kumakatawan sa Zinwo Academy. Lahat ng makapangyarihang naroon ay nagulat nang makita ito. Lalong lumubog ang puso ni Yoon Jongjun. Hehe, Yoon Shibo? Baka natatakot ang pamilya yon, o iniisip ni Yoon Shibo na ang henyo ng pamilya yon ay walang laban. Kung ganoon, hindi ito kahawig ng pamilya yon sa Shengzhou na kilala ko. Masamang ngiti ni Langya. Nang makita ito, si Yoon Mocking, na tahimik lamang kanina, ay nagpakita ng nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata, at nagsabi, Langya, gusto mo lang naman na labanan ako, bakit pa kailangan ng maraming paligoy-ligoy? Dahil gusto mong lumaban ulit, ako, si Yoon Mocking, ay tutugan sayo. Muching, nagbago ang ekspresyon ni Yoon Jongjun. Ama, malinaw na may gustong yamurak sa pamilya yon. Ang pamilya yun ba ay mananatiling nakayuko? Dahil hindi natin ito maiiwasan, bakit hindi natin sila harapin? Tumayo si Yoon Mocking suot ang pulang robe, may malamig na ekspresyon habang nakaharap kay Langya. Ha. Mahusay na sinabi, tulad ng inaasahan mula sa apo sa tuod ni Yoon Tongtian. Dalhin sila sa school grounds, gusto kong makita kung gaano karaming tao sa Shengzhou ang gustong tapakan ang pamilya yon. Biglang, matapos sabihin ni Yoon Mocking ang mga salitang iyon, isang malakas na halakhak ang kumalat sa buong Yoon family villa, at maging sa buong Shenzhen City, na ikinagulat ng lahat ng makapangyarihang naroon sa wedding banquet hall nang marinig nila ito. Ang kalangitan ay pa ng mga ulap. Ito ang totoong pinuno ng pamilya yon, isang nakakatakot na mandirigma. Kahit si Elder Kie ay napakunot noon nang marinig ito. Yoon Mocking, may tapang kang tanggapin ang hamon, at hindi mo ako nabigo. Ngayon, bibigyan kita ng hindi mo malilimutang kasal. Masamang ngiti ni Langya, kahit lumitaw pa si Yoon Tongtian, hindi siya matatakot. Tigilan ang mga walang kwentang salita, sumama ka sa akin sa school grounds kung kaya mo. Matapos sumanghel si Yoon Mocking, naging sinag ng pulang liwanag at lumabas ng pangunahing bulwagan.
Nakita ito ni Langya at agad na sumunod, yun mocking, ngayon ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Nang makita ito, lahat ng makapangyarihang bisita sa wedding banquet hall ay agad na tumayo at naghanda ng pumunta sa school grounds ng pamilya yun upang panoorin ang labanan. Hanye, lumabas ka at mamatay. Sa gitna ng pagtayo ng pamilya Sirius, tinitigan ni Sirius Shinghai si Yehan na puno ng pagpatay, at maging sina Langdong at iba pa ay ganoon din. Hanye, lumabas ka at mamatay. Sa wedding banquet hall, lahat ng makapangyarihang panauhin mula sa iba't ibang panig ay tumayo at naghanda ng pumunta sa school grounds ng pamilya yun, ngunit sa sandaling ito, sa pamilya Sirius, isang nakakagulat na pagnanais pumatay ang sumabog mula sa katawan ni Sirius Shinghai. Ang nakakatakot na presyon ay parang dambuhalang alon na patuloy na tumutulak kay Yehan. Nang marinig ito, sabay-sabay na tumingin ang lahat sa wedding banquet hall patungo sa pamilya Sirius. Kabanata 2852. Panahon na para sa'yo, isang utosang pyesa, na magbayad ng presyo. Nakita ni na Langdong at ng iba pa ang tagpong ito, at malamig na mga ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Dahil pumayag ang pamilya yun na magdaos ng kompetisyon ng nakababata ngayon, kung nais ng mga henyo rito na hamanin si Ye, syempre maaari nila iyon. Siyang Master Hanye iyon, Elder Tianqing, mukhang nakatingin sa kanya si Sirius Shinghai, at balak samantalahin ang pagkakataong ito para atakihin siya. Nakakunot noong sabi ni Ji Chenyo, kahit maraming pamilya ang palihim na laban sa pamilya yun ngayon, pero yaong mga tao na naipahamak ni Yehan ay malamang na hindi siya basta pakakawalan. Hindi madaling apihin ang batang ito, hintayin na lang natin. Sagot ni Elder Tianqing habang nakangiwi ang mga mata. Ang taong ito ay inimbitahan din ng pamilya yon, pero tila na-offend niya ang maraming kabataang mula sa iba't ibang pamilya bago pa ito, at ngayon ay siya naman ang hinanap ng gulo. Lihim na isip ng maraming tao sa wedding banquet hall. Ang pamilya Sirius, ano ang kahulugan nito? Kung gusto ninyong targetin ang pamilya yon, gawin ninyo. Pero kung gusto ninyong apihin ang bisitang inimbitahan ng pamilya yon, huwag ninyong sisihin ang pamilya yon kung hindi kami papayag. Sa sandaling ito, si Yoon Jongjun na nasa pinakataas ay may nagyayalong ekspresyon, at isang aura ng galit at takot ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap nang ilabas niya ang aura na iyon, sa likod ng wedding banquet hall ng pamilya yun ay isa-isang lumitaw ang mga eksperto ng pamilya yun, 5 lahat sila, mga Saint Emperor. Kung isasama pa sina Yoon Jongjun at Yoon Kie. Sa kabuuan, 7 Saint Emperor ng pamilya yun ang lumitaw sa wedding banquet hall. Nang makita ang lakas ng pamilya yon, nabigla ang maraming makapangyarihang naroroon. Ang pamilya yun sa Shengzhou ay nanatili ng 5,000 taon na hindi bumabagsak, dahil ito ay nakasandal sa napakalakas na puwersa. Sa buong wedding banquet hall, kakaunti ang mga pamilyang may kakayahang tapatan ang pamilya yon sa lakas. Bukod pa rito, kung magpapatayan ang pamilya yon, maliban sa dambuhalang Xinwu Academy, kahit ang Yixiantian at Changshan ay dapat mag-ingat. Mukhang ang pagpupumilit ni Langya ay nagtulak sa pamilya yon na hindi na makatiis. Ngayon, itong pamilya Sirius na naghahanap ng gulo ay lalo lamang nagbibigay ng pagkakataon sa pamilya yon na ipakita ang kanilang galit. Sapat na si Yang Tongtian para takutin ang marami sa mga may masamang balak dito. Dahan daw ang tumayo sina Yehan at ang iba pa, at tiningnan ang mga malalakas na tao ng pamilya yon. Sa mga iyon ay naroon si Yon Konglong na nakita ni Yehan sa Zuaozhou. Kuya Yon, ano ang ibig sabihin nito? Kanina ay nangako kang ang mga nakababatang henerasyon ang magtatagisan. Gusto mo bang bawiin ang salita mo ngayon? Malamig na tanong ni Sirius. Nang makita ito, tumayo rin ang patriarch ng pamilya lang at nagsabi, Kuya Yon, kompetisyon lang ito ng nakababata, hindi laban ng buhay at kamatayan. Dahil pumayag ka na kanina, hindi ko akal ang dapat mong pigilan ngayon. Tama, dahil pumayag ka na kanina, bakit babawiin pa? Sabay na tumayo ang pinuno ng pamilya Ye at pamilya Teng. Ang mga ito'y malalakas na puwersa rin. Patriarch yon, patawad, pero may ilang hidwaan ako sa taong ito na kailangan kong ayusin. Malamig ang tingin ni Sito Siya mula sa Holy Demon Island, at tumingin kay Yoon Jongjun bago tuluyang itutok ang tingin kay Yehan. Nabalitaan kong hayagan niyang sinabing walang henyo sa Holy State. Bilang mga henyo ng Holy State, hindi namin maaaring magbulag-bulagan sa ganoong salita. Kung sino man ang nagsabi nyon, dapat kaming bigyan ng paliwanag. Kasunod nito, mula sa pamilya Zhao, pamilya Lo, at isa pang pamilya Lo, 3 semi-holy level na batang master ang lumapit at tumayo sa tabi ni Sito Siya. Kahit hindi sila direktang nakatarget sa pamilya yon, hindi nila bibitawan si Yehan at ang iba pa. Nag-iimbento kayo. Kailan sinabi niyang Master Hanye ang ganoong bagay? May nanunulsol lang. Galit na sabi ni Mo Hailan.
Ngayon na napakarami ang lumalaban kay Yehan, nababahala siya pero mas galit. Si Nan Wenqing man ay ganoon din, pero nang makita niyang kalmado si Yehan, nabawasan ang kanyang pag-aalala. Ang isang taong katumbas ng First Emperor, paano babagsak sa isang grupo ng mga walang kwentang hambog? Nang makita ito, nagyelo ang ekspresyon ng mga makapangyarihan ng pamilya yon. Sino ba talaga ang batang ito? Hindi ba siya pwedeng mamatay ng tahimik? Bakit niya naiinis ang napakaraming henyo sa Shenzhou? Nagtinginan ng maraming makapangyarihan, hindi pamilyar ang mukha ni Yehan, kaya maraming hindi nakakakilala sa kanya. Hoy! Isang kumpol ng mga manok at aso, boss, sa akin nyo na lang ipauubaya ang mga batang yan. Sabik na sabi ni Leng Shuya, puno ng sigla at lumalakas ang fighting spirit. Tahimik lang si Yehan. Sa totoo lang, naramdaman na niyang mangyayari ito. Bakit, gusto ninyong lahat na atakihin ang bisita ng pamilya yon? Gusto ba ninyong maging kaaway ng pamilya yon? Bumaba si Yoon Jongjun mula sa kanyang upuan, ang kanyang tingin ay parang isang overlord, at ang nakakatakot na aura ay kumalat sa buong bulwagan. Bilang tagapamahala ng pamilya yon, hindi lamang siya mahusay, siya rin ang pangalawang master ng pamilya. Kuya yon, ayaw naman naming maging kaaway ng pamilya yon, pero sulit ba talagang gawin ito para lamang sa isang bisita? Malamig na sagot ni Sirius Ye. Sirius? Ang bisita ng pamilya yon ay paprotektahan ng pamilya yon. Lalo na't siya ay supreme guest ng pamilya yon. Hindi maaaring manood lang kami. Mariing sagot ni Yoon Jongjun. Sa araw na ito, kung laban man sa pamilya yon o laban kay Yehan, pananagutan ng pamilya yon ang lahat. Nang marinig ito, halos lahat ng makapangyarihang naroon ay nabigla, at sabay-sabay na tumingin kay Yehan. Maging ang Yixie Tian Kay Mountain, at maging si Elder Kie ay namangha, ang batang ito, isang maliit na 9 Tribulations Supreme, ay supreme guest ng pamilya yon. Siya ang supreme guest ng pamilya yon. May malakas ba siyang pinanggalingan? Posible. Ang supreme invitation ng pamilya yon ay ibinibigay lang sa napakalalakas na puwersa tulad ng Xinwo Academy, Yixie Tian, at Tian Kay Mountain. Tanging ang tulad nila ang pagbibigyan ng supreme invitation. Ngayon, ang batang ito ay mayroon din, malamang hindi pangkaraniwan ang pinagmulan niya. Kabanata 2853. Hindi na nakapagtataka kung bakit gustong protektahan ng pamilya yon ang lalaking ito. Kung napakataas ng pinanggalingan niya at may nangyaring masama sa pamilya yon, siguradong hindi ito maipapaliwanag ng pamilya yon. Sa isang iglap, kumalat ang nakakagulat na sigawan sa buong bulwagan, at ang mga mukha ng mga kabataang henyo na tumalon kanina upang harapin si Yehan, kasama ang mga puwersang nasa likod nila, ay biglang pangit ang naging itsura. Si Young Master Hanye pala ang pinakamataas na panauhing inimbitahan ng pamilya yon. Sa wedding banquet hall, nagulat din si Ji Chenyo. Hindi niya kailanman inisip ang ganitong bagay, dahil siya mismo ay hindi nakatanggap ng supreme invitation mula sa pamilya yon kahit taga-Biwogo siya. Sabi ni Elder Tianqing. Mukhang alam ng pamilya yon ang ilang bagay tungkol sa batang ito, kung hindi, hindi sila magpapadala ng isang supreme invitation sa isang batang tagapagmana ng walang dahilan. Nang marinig ito, natahimik si Ji Chenyo. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Nan Wenqing ng Baihua Valley. Ang taong nagbigay ng napakataas na pagsusuri kay Yehan ay walang iba kundi ang pinuno ng pamilya yon, ang numero 1 ng pamilya yon, si Yun Tongtian. Sino ka ba talaga? Hindi mapigil ang magtanong si Ji Chenyo habang pinagmamasdan ang laging kalmadong si Yehan, puno ng matinding kuryosidad ang kanyang magandang mga mata. Luoyan, sabi mo nagkaroon ka ng contact sa taong ito, may nakuha ka bang impormasyon tungkol sa kanya? Tanong ng eksperto mula sa Zuyuan Ice Palace kay Zuluoyan na halatang nagulat din. Umiling si Zuluoyan at sinabi, parang galing sa himpapawid ang pagdating niya dito sa Shenzhou, kaya wala akong makuhang balita tungkol sa kanya. Pero dahil sobrang pinahahalagahan siya ng pamilya yon, kitang-kita na ang bigat ng kanyang katayuan sa puso ng pamilya yon ay kasing bigat ng Yixie Tian Kay Mountain, at maging ng Xinwo Academy. Sabi ng malakas na mandirigma mula sa Snowfield Ice Palace. Medyo curious ako kung paano siya nagkaroon ng supreme invitation mula sa pamilya yon. Pero nasa gitna siya ngayon ng bagyo ng sigalot, kaya nakadepende sa kanya, o sa paraan ng pamilya yon, kung paano nila lulutasin ang gulong ito. Si William pala ang nagsabi. Narinig ko na mataas ang tingin sa kanya ni Yun Tongtian, kaya bumalik si William sa Xinwo Academy para ipagpatuloy ang pagsasanay, at ayaw na niyang bumisita ulit sa pamilya yon. Sa puntong ito, nahulaan na ng makapangyarihang tao mula sa Leizhou High family kung sino si Yehan, dahil ang nangyari sa Fenglin noon ay naipasa na ni Boundless High sa pamilya Leizhou High, kaya may alam na rin sila tungkol kay Yehan.
Sa sandaling kumalat ang nakakagulat na balita sa wedding banquet hall, pangit ang naging ekspresyon ng mga henyo mula sa puwersa nina Langdong, Sirius Shinghai, Sia Sito, Pamilya Zhao, Pamilya Lu, at iba pa. Kahit ang mga mandirigmang nasa likod nila ay nagbago rin ang ekspresyon. Para sa mga makapangyarihang tao, si Yehan ay isang batang disipulo lamang mula sa isang misteryosong malaking puwersa. Pero ang mga kabataang henyo mula sa mga pamilyang ito ay tumalo na laban kay Yehan. Kung uurong sila ngayon dahil lang sa isang salita, siguradong ikakahiya nila, at baka maging katatawanan sila sa buong Holy State. Hoy, mga siga, hindi ba kayo nagyayabang kanina? Bakit tahimik na kayo ngayon? Nakangising harang ni Leng Shuya sa harap ni Yehan at ng iba pa. Kayo ang mga gustong lumaban sa boss ko kanina, di ba? Ganito na lang, kung makakalampas kayo sa akin, natural na haharap sa inyo ang boss ko. Nang marinig ito, malamig na sabi ni Sia Sito. Sino ka ba? Kahit pa siya ay supreme guest ng pamilya yon, akala mo ba basta-basta naming isusuko ito? Nakangisi si Leng Shuya, sabay sigaw. Sino ako? Ako ang tiyuhin mo, bata. Kung hindi ka sang-ayon, sumunod ka sa school grounds at maglaban tayo. Hayop ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na sigaw ni Sia Sito. Haha. Apo. Ginoo. Hihintayin kita sa school grounds. Kung may tapang ka, sumunod ka. Tumawa si Leng Shuya, suot ang pulang robe, at lumipad palabas ng bulwagan. Papatayin kita. Galit na sumunod si Sia Sito. Tara, sundan natin, baka magsisimula na ang laban ni Langya at Yun Mocking. Sunod-sunod na gumalaw ang mga tao sa wedding banquet hall, lumabas ng bulwagan, at nagtungo sa school grounds ng pamilya Yun. Bago umalis, tumano pa sila kay Yehan, hindi mo ari ang nasa isip. Mr. Hanye, pasensya na kung nagulat ka. Lumapit si Yoon Jongjun kasama ang lahat ng malalakas na mandirigma ng pamilya Yun. Ngayon, sila na lang at si Yehan ang nasa bulwagan. Iwi na siwas ni Yehan ang kamay. Masyado kang seryoso, patriarch. Tara na, tingnan natin. Pero hindi magiging madali para kay Muching na talunin si Langya dahil si Langya ay nasa antas na ng Holy King. Ano? Holy King. Pagkarinig nito, nagulat ang lahat ng malalakas na mandirigma ng pamilya Yun at dali-daling umalis. Sumunod din sina Yehan at ang iba pa. Pagdating ni Yehan at ng grupo sa school grounds ng pamilya Yun, nakita nila na may matinding laban ng nagaganap sa malawak na arena, sina Leng Shuya at Sia Sito ang magkalaban. Samantala, sina Langya at Yun Mocking ay magkaharap na, hawak ang kanilang espada, at matinding aura ang lumalabas sa kanilang mga katawan. Hindi pa sila nagsisimula, ngunit halos lahat ng dumating ay nakatuon ang tingin sa kanila. Hehe, mukhang narito na ang lahat ng dapat dumating. Yun Mocking? Ngayon, ituturing kitang mukha ng lahat ng makapangyarihang tao sa Holy State, at dudurugin kita sa ilalim ng aking mga paa. Sa pagdating ng lahat, kumislap ang sobrang kumpiyansa sa mapang-akit na mukha ni Langya. Malamig na tugon ni Yun Mocking. Kung kaya mo, Langya, handa akong tanggapin ang pagkatalo. Kung ganoon, simulan na natin. Kabanata 2854. Bigla, sa ilalim ng mga tingin ng mga tao sa paligid, ang aura sa katawan ni Langya ay patuloy na tumataas na parang rumaragas ang alon, at ang aurang iyon ay bumalot sa buong bakuran ng paaralan. Kahit sina Leng Shuya at Sia Sito na naglalaban hindi kalayuan ay naapektuhan. Ang lakas ng hanging iyon ay nagpagulat sa kanilang dalawa. Ano, banal na hari, si Langya ay nakalusot na sa antas ng banal na hari. Ako po, banal na hari. Si Langya ay isa ng banal na hari. Sa pagkakataong ito, may iniluwal ang pamilyang Lang na walang kapantay na talento. Si Langya ay banal na hari. Tiyak na pagkatapos ng araw na ito, kumukulo na ang buong Central God Realm. Siya ang pangalawang batang malakas mula sa Central God Realm na nakapasok sa antas na ito. Habang patuloy na tumataas ang aura sa katawan ni Langya, ang kanyang estado ay walang pagpigil na nalantad. Sa sandaling ito, ang mga taong nakakita nito sa bakuran ng paaralan ay napatigil sa matinding pagkabigla. Si Langya ay talagang ang banal na hari. Ang mga malalakas na tao mula sa pamilyang Yun ay naging seryoso ang mga mukha, at ang kanilang mga mata ay puno rin ng pagkagulat. Hindi nila inasahan na si Langya ay nakaakyat na sa antas na ito. Sa kasalukuyan, sa lahat ng mga henyo sa Central God Realm, at maging sa buong God and Demon Continent, tanging ang First Emperor lamang ang may antas na katumbas ng isang banal na hari. Maliban sa First Emperor, wala pang ibang henyo na narinig nilang nakapasok sa antas ng banal na hari. Panginoon, tama talaga ang hula ninyo, si Langya ay isa ng banal na hari. Parehong nagulat sina Nan Wenqing at Mo Hailan. Kahit na nalaman na nila kay Yehan noon pa na si Langya ay banal na hari, ngayong nasaksihan nila, hindi pa rin nila mapigilan ang pagyanig sa kanilang kalooban.
Sa laban na ito, tiyak na matatalo si Yun Mocking. Umiling ng palihim si Yehan. Sa harap ni Langya na isa ng banal na hari, si Yun Mocking ay hindi na talaga niya kalaban. Ito ay hindi na mababago pang katotohanan. Sa bakuran ng paaralan, sobrang seryoso ang mga mata ni Yun Mocking habang hinaharap si Langya na patuloy ang pagtaas ng lakas. Hindi rin niya inaasahan na si Langya ay nakapasok na sa makapangyarihang antas ng banal na hari. Buong bakuran ay maingay sa mga sigaw ng pagkabigla at pagkagulat. Sa pagharap kay Langya na isa ng banal na hari, ang mga kalahating banal na henyo na naroon ay para bang nakakita ng bundok na hindi malalampasan. Kahit tila manipis lang ang pagitan ng banal na hari at half-saint, napakahirap nitong tawirin. Peste, tama talaga si boss. Ang mamang ito ay talagang isang banal na hari, pero mas mabuti na iyon. Pagkatapos kong ayusin ang mga batang ito, ikaw naman ang aasikasuhin ko. Noong nakaraan, dapat papaluan ko na yung munting halimaw mula sa lahi ng mga halimaw, pero inunahan ako ng isang bruha. Ngayon, kapag natalo kita, isang banal na hari, si Leng Shuya ay magiging sikat sa buong Central God Realm, hindi, sa buong God and Demon Continent. Excited si Leng Shuya, at ang pagiging banal na hari ni Langya ay lalong nagpasiklab ng dugo niya. Ang malahas niyang atake sa kamao ay nagpawisik ng malamig na pawis sa kalaban niyang si Sia Sito. Kahit isa itong half-saint level na henyo, kapag one-on-one, hindi siya katapat ni Leng Shuya na ang lakas sa pakikipaglaban ay abnormal na. Hoy, batang walang hiya, gusto mo pang harapin ang boss ko gamit ang ganyang kaunting kakayahan. Mas mabuti pang hayaan mong bugbugin kita para makahanap ka ng ibang target. Sa isang iglap, sumuntok si Leng Shuya, at ang nakakatakot na kamao ay nagpasabog ng hangin. Kahit iwinasiwas ni Sia Sito ang kanyang espada, sa harap ng marahas na kamao ni Leng Shuya, ang kanyang katawan ay agad na nabasag. Namutla ang kanyang mukha, at lahat ng lamang loob niya ay gumalaw sa lakas ng suntok na iyon. Mahina. Ngumiti si Leng Shuya ng malamig at biglang sumugod kina Lang Dong at iba pa, na hanggang ngayon ay nakatulala pa rin sa pagiging banal na hari ni Langya. Mga buwisit, sino sa inyo ang lalaban? Hambog. Ako si Sirius Shinghai, lalaban ako sa iyo. Galit na sumugod si Sirius Shinghai. Ha, isa lang. Maglabas pa kayo ng ilan, lilinisin ko kayo pagkatapos ay pupuntahan ko yung pinakamatigas ang ulo. Walang pakialam si Leng Shuya, sumuntok ng ubos lakas, at agad niyang pinabagsak ang half-saint na si Sirius Shinghai. Nagulat ang mga henyo. Nang makita ito, kumilos din ang mga henyo mula sa pamilyang Zhao, pamilyang Lo, at isa pang pamilyang Lo. Samantala, sina Lang Dong, Ye Kung, at Fujitora na hindi pa umaabot sa half-saint na antas ay agad na umatras nang makita ang nangyari kay Sirius Shinghai. Wala na silang lakas ng loob na lumaban. Kahit apat ang kalaban, si Leng Shuya ay nananatiling hambog at walang kapantay, ha. Apat na buwisit, sakto lang pampainit. Dahil sa kaguluhan na likha ni Leng Shuya, maraming tao ang napatingin sa kanya. Sa harap ng lakas ng apat na half-saint level na henyo, at sa gitna ng nakabibinging sagupaan, si Leng Shuya na nakasuot ng pulang kasuotan ay parang Diyos ng digmaan. Kahit na nagsanib puwersa ang apat, hindi nila siya mapigilan. Sino ang taong yan? Bakit napakadelikado? Kilala ng taong ito si Hanye, pero hindi siya napapabagsak ng apat na kalahating banal ng sabay-sabay. Ang lakas niya ay nakakatakot. Kung gusto mong malaman kung sino sila, tanging mga miyembro lang ng pamilyang yun ang may alam. Nang makita ang kakaibang lakas ni Leng Shuya, nagulat ang lahat ng malalakas na tao. Kahit si Langya, na handang kumilos, ay napalingon. Tumingin siya kay Leng Shuya, at ang matinding liwanag sa kanyang masasamang mata ay lalong naging nakakakilabot. Kawili-wili. Ang taong ito ay mas malakas pa kaysa kay Yun Mocking. Mukhang hindi nasayang ang malaking kasal ng pamilyang yun. Siya ang pinakamalakas na kalaban. Journovels.com. Ang pangunahing pinagkakakitaan namin, ang Google Ads, ay na-disable. Para manatiling umaandar, gumagamit kami ng mababang bayad na pop-up ads, pero alam naming nakakainis ito. Sa tulong ng inyong donasyon, kaya naming tustusan ang gastos at mag-alok ng ad-free na karanasan. Bawat donasyon ay malaking tulong. Kabanata 2855. Ngumiti si Langya ng masama, at agad-agad, sa harap ng seryosong mga mata ni Yun Mocking, gumawa si Langya ng kilos. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang lumitaw mula sa kanyang kamay, at ang liwanag ng espada ay napakatingkad na nahirapan ang marami sa mga naruroon na makita ito ng malinaw. Yun Mocking, pagkatapos ng araw na ito, wala ka ng lakas upang labanan ang aking Langya, talo ka na. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay bumagsak mula sa kawalan, para bang bubuksan ng mundo, at ang kapangyarihan ng mga batas na umiiral sa mundo ay parang napuputol ng espada.
Parang pinuputol ng espada na ito ang koneksyon ng mga batas sa tagapaglinang. Binubuksan ng mundo. Napakatakot ng espadang ito. Si Langya ay naging banal na hari. Ang kakilabot ng espada ay nagpaparamdam ng panganib sa buhay at kamatayan. Sa panunood sa nakakagulat na espada ni Langya, maraming Saint Kings na naruroon ang nakaramdam ng panginginig sa anit. Kung makakidena sila ng espada ni Langya, ang buhay at kamatayan nila ay hindi matitiyak. Ang aming pamilyang lang ay may batang banal na hari, at may pag-asa itong umangat sa hinaharap. Ang pinuno ng pamilyang lang ay labis na nasasabik, gayon din ang ibang miyembro ng pamilya. Ang galing ni Langya ay para bang nakikita na nila ang maluwalhating hinaharap ng pamilyang lang. Kung ihahambing sa pamilyang lang, ang mga mukha ng mga malalakas na miyembro ng pamilyang yun ay napakaseryoso, dahil napagtanto nila na si Yun Mocking ay walang tsansa na manalo laban kay Langya. Basagin. Iwi na siwas ni Yun Mocking ang kanyang espada, at nag-alon ang kawalan. Lahat ng kanyang lakas ay nakatuon sa espada. Sa harap ni Langya, na isa ng banal na hari, wala siyang itinatagong lakas. Kahit ibuhos ang lahat, maliit pa rin ang kanyang tsansa na manalo. Boom! Sa isang iglap ng magbanggaan ang dalawang walang kapantay na liwanag ng espada, sumabog ang kawalan sa loob ng 1 kilometro, at parang ang kawalan ay isang pader na gumuho, gaya ng lindol sa kawalan, nililibing ang lahat sa paligid. Buzz buzz! Ang nakakatakot na bagyo ng pagkawasak ay kumalat sa lahat ng direksyon. Si Yun Mocking ay napilitang umatras ng paulit-ulit, medyo namutla ang kanyang mukha. Isa rin siyang semi-saint, kaya pwede pa niyang sabayan si Langya sa lakas, ngunit si Langya, na isa ng Saint King, ay naiwan na siya ng malayo. Batas ng Chingy, lupa ay bilangguan, langit ay bilangguan, langit at lupa ay kwento, nakabilanggo. Biglang, si Yun Mocking na umatras ay sumabog ng liwanag. Sa sandaling ito, ang buong katawan niya ay naging asul na liwanag, parang sinaunang banal na puno, sinusubukang kulungin ang lahat sa mundong ito. Yun Mocking? Isang banal na hari at isang half-sage, iyan ang pinagkaiba ng ulap at putik. Isang taon na ang nakalipas, medyo natakot ako sa iyong batas ng Chingy, pero ngayon, tingnan natin kung paano ko sisirain ang batas ng Chingy sa isang espada lang. Sa harap ng napakalakas na liwanag ng batas na bumalot sa paligid, ang mukha ni Langya Zimei ay puno ng kumpiyansa. Pagkatapos, ang espada sa kanyang kamay ay nanginginig, at ang nakakatakot na liwanag ng batas ay sumabog mula sa buong katawan niya. Batas ng pagbasag sa langit, basagin ang langit sa isang espada. Sa susunod na sandali, ang kapangyarihan na sumisira sa lahat ng batas ng langit at lupa ay kumalat sa buong kawalan. Pagkatapos, ang mga kakilakilabot na batas ng kapangyarihan ay nagtipon sa liwanag ng banal na espada, umangat sa itaas, winuwasak ang lahat ng puwersa ng pagkakakulong sa pagitan ng langit at lupa. Sa ilalim ng rumaragasang puwersa, agad na naitulak si Yun Mocking bilang tagapangalaga ng batas ng Chingy. Puff! Isang bungkus ng dugo ang lumipad mula sa bibig ni Yun Mocking na parang palaso ng dugo. Ang lakas ng palaso ng dugo ay sumabog sa kawalan. Nang makita ito, ang mga mukha ng lahat ng malalakas na miyembro ng pamilyang yun ay nalugmok. Natalo si Yun Mocking. Sa harap ni Langya, na isa ng banal na hari, wala siyang kalaban. Natalo si Yun Mocking. Sa bakuran ng paaralan, lahat ng malalakas na mata ay nakatutok kay Yun Mocking, na umatras habang sumasampa ang dugo sa bibig. Sa harap ng banal na hari na si Langya, hindi talaga makalaban ang isang semi-holy genius. Gayunpaman, kung natalo si Yun Mocking kay Langya, matapos ipakita ni Langya na isa na siyang banal na hari, alam na ng lahat ang sagot sa puso nila. Natalo si Yun Mocking. Ito ay isang hindi maiiwasang katotohanan. Napakatakot ni Langya. Sa isang araw lang ay naging banal na hari siya, at nalampasan ang mga henyo na katumbas niya noon. Huwag mo ngang sabihin na isa na siyang Saint King ngayon. Si Langya ay napakatakot na kahit noong semi-saint pa siya. Madali lang patayin ang isang Saint King. Ngayon na isa na siyang Saint King, ang lakas niya ay makakakompetensya lamang sa isang henyo na katumbas niya. Natalo si Yun Mocking. Pagkatapos ng araw na ito, ang reputasyon ni Langya sa Holy State at sa buong Central God Territory ay tiyak na lalampas sa maraming henyo sa maikling panahon, at magiging isang nilalang na hinahangaan tulad ng First Emperor. Hindi lang sa Central God Realm, pati sa buong Continent of Gods and Demons ay kumakalat ang papuri. Patriarch Lang, si Young Master Langya ay naging banal na hari at may maliwanag na hinaharap. Binabati ko ang Patriarch Lang. Kabanata 2856. Oo. Binabati namin si Master Lang, sa isang walang kapantay na talento tulad ni Ginoong Langya, ang pamilyang Lang ay mananatiling dakila magpakailanman sa hinaharap. Binabati namin si Patriarch Lang, binabati namin si Patriarch Lang.
Sa bakuran ng paaralan, maraming tao ang bumabati sa pamilyang Lang sa sandaling iyon. Ang lakas ni Langya at ang kakilakilabot niyang potensyal ay nagpapakita sa lahat na ang pamilyang Lang ay tiyak na ongat sa Holy State. Sa pagkakaroon ng banal na hari na si Langya, madali para sa pamilyang Lang na higaitan ang pamilyang Yun, at pati na rin ang mga pamilyang Zhao, Lu, at Sirius sa hinaharap. Narinig ang mga pagbati mula sa paligid, ang patriarch ng pamilyang Lang ay tumugon isa-isa na may ngiti sa mukha. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mukha ng lahat ng malalakas na miyembro ng pamilyang Yun ay namutla. Ngayon ay dapat sana'y araw ng malaking kasiyahan ng pamilyang Yun, ngunit hindi lang sila natapak, sila rin ay napahiya, at karamihan sa mga taong dumating para batiin sila ay lumingon sa pamilyang Lang. Tila ang pamilyang Lang ang bida sa kasal ngayong araw. Bastardo, nakakainis talaga. Mahigpit na niyakap ni Yoon Kie ang kanyang mga kamao, malamig ang ekspresyon. Huminga ng malalim si Yoon Jongjun at sabi ng walang emosyon, isa lamang itong grupo ng mga salbaheng tao, walang kailangan na magalit sa kanila. Ibalik si Muching, ang aral ng araw na ito ay nakatala na sa pamilyang Yun ko. Sa bakuran ng paaralan, karamihan sa mga puwersang dumating upang batiin ang pamilyang Lang ay kasalukuyang bumabati sa kanila, at bilang guro ni Langya, ang Elder Kie ay itinuturing din bilang isang ninuno ng pamilyang Lang sa sandaling ito. Alam ng lahat na ang kakayahan ni Langya na maging banal na hari ay hindi hiwalay sa suporta ng Elder Kie ng Xinwu Academy. Elder Kie, ang aking pamilyang Lang ay nakapagbunga ng isang Langya, salamat sa pagtuturo ng Elder Kie, palaging maaalala ito ng pamilyang Lang sa puso namin. Sabi ng pinuno ng pamilyang Lang nang may paggalang kay Elder Kie. Narinig ito, ngumiti si Elder Kie at sinabi, kapatid Lang, sobra kang magalang, Yor ay may talento, ako ay naggabay lamang sa kanya. Aking Panginoon, si Langya ay naging banal na hari. Tila pagkatapos ng araw na ito, tiyak na magbabago ang status ng mga pangunahing pamilya sa Holy Province. Maraming pamilya ang magpapakita ng paggalang sa pamilyang Lang. Bilang pamilyang Yun, na palaging lihim na nakikipaglaban sa pamilyang Lang, tiyak na mapipigil. Napansin ito ng malinaw ni Nan Wenqing, at lahat ng malalakas na tao sa paligid ay nagsimulang pumila. Sabi ni Yehan, si Langya ay naging banal na hari sa murang edad. Hanggat walang aksidente, sa ilalim ng pagsasanay ng Xinwu Academy, darating siya sa realm ng Holy Wheel Emperor sa hinaharap, at maaaring abutin ang realm ng Emperor of Heaven. Nakikita ito ng malinaw ng mga matatandang tuso. Ang pamilyang Lang ay may batang Saint King. Tila ang swerte ng Holy State ay babagsak sa pamilyang Lang sa hinaharap. Great-great-great-grandson, karapat-dapat ka nang matalo sa labang ito. Sa oras na ito, muling narinig ang boses ni Yuntong Tian, pinuno ng pamilyang Yun, mula sa kalangitan sa ibabaw ng bakuran. Kahit hindi siya lumitaw, ang lahat ng nakarinig ay agad na nanahimik. Matandang ninuno, nabigo si Muching sa inyong mataas na pag-asa. May mapait na ngiti sa labi ni Yun mocking. Ang boses ni Yuntong Tian ay kumalat sa buong lugar, great-great-great-grandson, hindi pinaboran ka ng Diyos, kaya hindi ko masisisi ang iba. Lahat, ang kasalan ng pamilyang Yun ay tapos na ngayon, maaari na kayong umalis. Narinig ang mga salita ni Yuntong Tian, lahat ng malalakas na puwersa ay tahimik, kahit si Elder Kie ay pinili na manahimik, ngunit naabot na nila ang kanilang layunin. Sandali, sino ang may tapang na umalis bago magsalita ang batang Panginoon? Biglang, pagkatapos magsalita ni Yuntong Tian, isang nakakatakot na panginginig ang naramdaman mula sa dikalayuan, na nagdulot sa lahat na sumunod sa mata nito. Sa sandaling ito, ang apat na semi-holy genius mula sa mga pamilyang Zhao, Lu, at Sirius ay lumipad palabas isa-isa, umuubo ng dugo at bumagsak sa bakuran ng paaralan, na yumanig sa lupa. Ang mga henyo ay lahat seryosong nasugatan sa sandaling iyon. At si Leng Shuya, na nakasuot ng pulang balabal, ay para bang isang walang kapantay na Diyos ng digmaan, nakatitig ng diretso kay Langya na may mayabang at nasasabik na mga mata. Nang makita ito, ang mga tao sa bakuran ng paaralan ay sabay-sabay na nabigla. Napakagaling ni Langya kanina na marami sa naruroon ay nakalimot kay Leng Shuya, isang perverted na master. Ang taong ito ay napakalakas, kahit ang apat na semi-holy genius na nagkaisa ay natalo sa kanya, pero napakatapang ng batang ito, naglakas loob siyang baliwalain ang lahat ng naruroon. Si Yehan at ang iba pa ay tumingin kay Leng Shuya na may halong aliw. Natalo ng lalaking ito ang 5 semi-holy genius ng mag-isa, nagpapakita ng malakas at nakakatakot na lakas. Ngayon, malamang na nakatingin na siya kay batang Saint King Langya muli. Bata, ang ibig mo bang sabihin kailangan ko ang pahintulot mo bago umalis? Mukhang malungkot si Sirius Ye. Isa sa mga natalong semi-holy genius kanina ay si Sirius Xinghai ng pamilyang Sirius, at ngayon ay seryosong nasugatan ni Leng Shuya si Sirius Xinghai.
Hey, matanda, bakit ka nagtatanong pa ngayon na alam mo na? Inikot ni Leng Shuya ang kanyang leeg, puno ng lab ang espiritu ni Ling Tian ang kanyang mga mata. Mayabang at walang kapantay siya, na pinilit si Langya na pumikit at tumingin sa kanya na may masamang ngiti. Bata, huwag mong isipin na alam mo ang taas ng langit at lupa matapos talunin ang ilang juniors. Anong karapatan mo para maging mayabang? Siyempre, gustong ipakita ng Panginoon ang kapangyarihan ng pamilyang Lang. Haha, ang master ng pamilyang Lang, sa palagay ko hindi sa pamilyang Lang nakasalalay kung may karapatan siya para maging mayabang. Ang batang ito ay ang supreme guest na inanyayahan ng aking pamilyang yun, at siya rin ang nag-iisang tagapagmana ng Jinglian Witch Saint. Mag-ingat kayo. Mula sa kawalan, muling narinig ang boses ni Yun Tong Tian. Ano? Ang batang ito ay supreme guest din ng pamilyang yun, at siya rin ang tagapagmana ng Jinglian Witch Saint. Ang mga salitang ito ni Yun Tong Tian ay ikinagulat ng lahat ng naroroon, kahit ang mata ni Elder Kie ay napuno ng pagkagulat. Jinglian Wuzheng, isang malaking kantong figure mula sa nakaraang henerasyon ng Central God Territory. Ang pinuno ng pamilyang Lang ay napatingin, hindi niya inasahan na si Leng Shuya ay may ganitong malakas na background. Kabanata 2857. Haha, matandang yon, ayoko gamitin ang pangalan ng matanda sa tahanan para manakot ng iba, Langya, tama ba? Lumabas ka at labanan ang batang Panginoon. Ngumiti si Leng Shuya, sa sandaling ito hindi na niya pinigilan ang apoy ng digmaan sa kanyang puso, na parang sumabog. Nang makita ang apoy ng digmaan na kumakalat mula kay Leng Shuya, namangha ang mga tao sa bakuran ng paaralan sa pinagmulan ni Leng Shuya, ngunit sa parehong oras, nanigas ang kanilang mga mata. Talaga namang gusto ng lalaking ito na hamanin si Langya, ang banal na hari. May ngiti sa labi ni Yehan. Hindi basta susuko si Leng Shuya kung hindi niya haharapin ang malaking laban, pero nais din ni Yehan makita kung gaano kalakas si Leng Shuya. Sa harap ng banal na hari na si Langya, may pagkakataon ba siyang manalo? Aking Panginoon, ang taong ito ay isang master na hindi alintana ang pagsabog ng langit. Ngumiti ng mapanlate si Nan Wenqing, ngunit bilang tagapagmana ni Jinglian Wuzheng, karapat-dapat lamang na may ganitong kabangisan siya. Ngumiti si Yehan at sabi, hayaan mo siyang maghasik ng gulo, ang pamilyang yon ay natapak na ngayon. Bagamat mahilig siyang maghasik ng gulo, maaari pa rin niyang ibalik ang kaunting dangal para sa pamilyang yon, at hayaan ang lahat na makita ang tunay na lakas ng pamilyang yon. Ang kakayahan ng pamilyang yun na maimbitahan ang tagapagmana ni Jinglian Wuzheng ay malinaw na nagpapakita ng napakalakas na network ng relasyon ng pamilyang yun. Kung hindi, ang isang Diyos tulad ni Jinglian Wuzheng ay hindi magpapadala ng kanyang nag-iisang tagapagmana upang batiin ang pamilyang yun. Lahat ng naruroon ay nakatitig kay Leng Shuya na namangha. Ang tagapagmana ng Jinglian Witch Sage, ang mga salitang ito ay tila bundok na nakapatong sa kanilang puso. Walang sino man sa naruroon ang inasahan na lilito ang tagapagmana ng Jinglian Witch Sage sa malaking kasalan ng pamilyang yun. Ang tagapagmana ng Purifying Lotus Sorcerer ay talagang kakaiba. Napaikit si Elder Kie, ngunit sa likod ng Zinwo Academy, hindi niya kailangang masyadong matakot sa Jinglian Sorcerer. Gusto mo bang hamanin ako? Sa sandaling ito, nakita nilang dahan-daang lumabas si Langya. Tinitingnan si Leng Shuya, sinabi niya, napakalakas mo, sapat na para patayin ang mga ordinaryong Saint King, ngunit hamanin mo ako ay magiging pinakamasamang desisyon na nagawa mo. Narinig ito, ngumiti si Leng Shuya at mayabang na sinabi, bata, gusto ko ang taong mas baliw kaysa sa akin. Bilang gantimpala, dudungawin ko ang iyong ulo at ipapaalam sa buong Central God Realm ang aking pangalan, Leng Shuya. Ang mga naruroon ay nagulat. Sa harap ng isang batang Saint King tulad ni Langya, walang half-saint sa mundo ang maglakas loob magsalita ng ganoong mayabang na salita. Napakagaling, dahil gusto mong subukan, hayaan mong makita ko kung gaano ka kakompetitibo bilang tagapagmana ng Jinglian Witch Saint. Ang mga mata ni Langya ay kumikislap ng malamig, at ang nakakatakot na liwanag ng batas ay umikot sa kanya. Alam mo, galit na galit si Langya sa sandaling ito, at magiging mas nakakatakot siya kaysa noong hinarap niya si Yun Mocking. Kahit ikaw ang tagapagmana ng Jinglian Witch Saint, wala kang tsansang manalo laban sa batang banal na hari ng pamilyang Lang. Nang isi ang pinuno ng pamilyang Lang, lubos siyang tiwala kay Langya. Bagamat nagulat ang mga makapangyarihang tao sa presensya ng malamig na Shuya, hindi nila iniisip na sapat ang lakas niya para tumbasan ang lakas ni Langya. Ha. Bata, tingnan mo ang kamao. Biglang, sa harap ng lahat, umatake si Leng Shuya gamit ang isang suntok na bumalot sa bundok at ilog. Ang lakas ng suntok na ito ay parang bumaba ang Overlord sa mundo. Ang figure sa pulang balabal ay sobrang mapang-api sa mundo.
Walang armas si Leng Shuya, ang pinakamakapangyarihan niya ay ang kanyang mga kamao, na mas nakakatakot kaysa anumang armas. Ayon sa inaasahan, bilang tagapagmana ng Jinglian Witch Saint, ang suntok na ito ay kayang pumatay ng ordinaryong Junior Saint King. Puna ni Langya, at nakita ang liwanag ng espada sa kanyang kamay na gumagalaw, at biglaang nagtipon ang hangin at ulap ng langit at lupa, nagulong ang mga ulap sa kalangitan, at magulo ang batas. Ngiti. Biglang, ang liwanag ng espada na sumisira sa lahat ng batas ng mundo ay sumaire sa kawalan, at hinarap ang fist domination ni Leng Shuya sa mundo. Mieshi Chang Fist, kidlat na bumabagsak sa langit. Itinataas ni Leng Shuya ang kanyang ulo sa kalangitan at sumigaw ng malakas, na yumanig sa langit ang kanyang tinig. Sa sandaling ito, siya ay mas mapang-api at walang kapantay, na nagpapakita sa lahat ng tyrant ng kanyang dominasyon bilang tagapagmana ng Jinglian Witch Sage. Boom! Sa isang iglap, sa ilalim ng pagmamasid ng lahat, ang boxing technique na nagdomina sa mundo ay bumangga sa liwanag ng espada na sumisira sa lahat ng teknolohiya ng langit at lupa. Walang katapusang alon ng hangin ang dumaloy sa paligid, at ang lupa sa kanilang paligid ay nasira, nabaluktot, at ang grabo ay lumipad sa buong langit na parang matalim na espada. Bang 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 bang! Sa bakuran ng paaralan, pagkatapos ng banggaan ng nakakatakot na long fist at liwanag ng espada, sa walang katapusang alon ng pagkawasak, sabay na umatras ang dalawang figure. Sa bawat hakbang pabalik, ang kanilang mga talampakan ay nagpapabagsak sa lupa. Ang nakakagulat na mga bitek ay kumalat sa lahat ng direksyon na parang web ng gagamba. Haha, ayos, ulit. Tumawa ng malakas si Leng Shuya, at hindi nagtagal, pinabagsak niya ng mabigat ang kanyang mga talampakan sa lupa, at ang kanyang buong katawan ay sumabog na parang bala ng kanyan. Mukha ni Langya ay nagbago, pantay ang laban kay Leng Shuya sa huling head-to-head na galaw, bilang banal na hari, ito ay hindi matitiis ni Langya. Kabanata 2858. Sunod, lulupigin kita hanggang mamatay. Ibinunot ni Langya ang kanyang espada, at kasabay ng kanyang malamig na tinig, ang liwanag ng batas sa pagitan ng langit at lupa ay nag-ulong parang isang tabing tubig sa kawalan, at pagkatapos ay lahat ay nagtipon sa nakakatakot na espada ni Langya. Ang binatang ito ay nakipagsabayan sa banal na hari na si Langya nang hindi natatalo. Karapat-dapat siyang maging tagapagmana ng Jinglian Witch Saint, ngunit dapat siyang mabaigo sa susunod. Lahat ay nakatitig sa tagpong ito. Ginamit na ni Langya ang kanyang batas, at si Leng Shuya ay talagang walang kapantay. Ha. Mishi Changkon, pangalawang galaw. Ang nakakatakot na aura ay nag-ulo sa kawalan, at sa sandaling ito, ang bakuran ng paaralan ng pamilyang yun ay dumaranas ng matinding pagkawasak. Batas ng pagsira sa langit, lahat ay masisira. Agad pagkatapos nito, sa harap ng lahat, ang dalawang naglalaban ay nagbanggaan ng parang dalawang liwanag na kayang wasakin ang mundo. Boom! Yumugyog ang langit at lupa, at kumuyog ang mga mata ng lahat sa sandaling iyon, dahil ang dalawang nagbanggang liwanag ay naging mga katawan, at lahat sila ay umubo ng dugo at lumipad palabas. Parehong talunan. Paano ito posible? Nang makita ang tagpong ito, lahat ng tyrant sa bakuran ng paaralan ay sabay-sabay na mangha. Gusto kong mamatay ka. Ang nakakagulat na sigaw ay parang isang sinaunang mabagsik na hayop na umaatungal. Nang mag-ulat ang lahat, nakita nila si Langya na may dugo sa gilid ng kanyang bibig sa gitna ng mga guho sa buong kalangitan, na may nakakabighaning intensyon ng pagpatay sa kanyang mukha. Batas ng pagsira sa langit, pagkawasak. Sa isang iglap, ang pinakamakakakilabot na atake ng espada ni Langya ay ganap na hinati ang kawalan sa dalawa, at bumagsak diretso patungo kay Leng Shuya na kalahating nakaluhod sa lupa. Hoy! Kung gusto mong patayin ang batang Panginoon, wala ka pang sapat na kakayahan, Langya. Ang pangatlong galaw ng Mieshi Chang Fist ay sirain ang mundo. Buzz. Nag-ulo ang espasyo. Sa sandaling ito, ginamit na ni Leng Shuya ang batas ng pagkawasak. Ang kapangyarihan ng batas na ito ay ang pinakamataas na batas sa lahat ng batas ng mundo. Sa isang galaw ng kanyang kamay, lahat sa mundo ay maaaring sirain. Batas ng pagsira sa langit vs batas ng pagkawasak. Kakakaka. Sa susunod na sandali, namangha ang lahat nang makita na ang kawalan sa paligid ay nabitak pulgada-pulgada parang salamin, at lahat ito ay mababasag kung madikit lamang ng basta-basta. Rumble. Sa isang iglap, matapos magbanggaan ang dalawang nakakakilabot na batas, ang puwersa ng pagkawasak ay agad na sumalubong sa lahat sa paligid, dahilan upang maraming nanunood ang mabilis na umatras. Off! Pagkatapos, sina Langya at Leng Shuya na nasa bilog ng labanan ay muling lumipad pataas, ang mga bibig nila ay sabay-sabay na nagbubuga ng dugo na hindi mapigilan. Sa bakuran ng paaralan ng pamilyang yun, ito ay nasira ng gulo, at maraming nanood ng laban ang umatras ng malayo.
Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin sa dalawang katawang nakahiga sa magulong labanan na may takot sa kanilang mga mukha. Walang sino man ang inasahan na ang labanan ni Leng Shuya at Langya ay magtatapos sa pagkatalo ng parehong panig. Sa sandaling ito, walang pinili man, sina Langya o Leng Shuya, parehong malubhang nasugatan at wala ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Kabanata 2859. Grabe itong tao, kalahating banal pa lang siya, at pareho silang matatalo sa laban kay Langya, ang banal na hari. Si Langya ay isang banal na hari. Sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, baka hindi siya makahanap ng maraming kalaban sa mga Junior Saint Kings, ngunit ang binatang ito ay kalahating banal pa lang at may ganitong kakayahan. Kapag pumasok na rin siya sa antas ng banal na hari, hindi ba mas malakas siya kaysa kay Langya? Napapalibutan ng nakakagulat na mga tingin, ang labanan ni Leng Shuya, isang kalahating banal, at Langya, isang banal na hari, ay nagtatapos sa pagkatalo ng parehong panig. Ito ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa lahat ng mga makapangyarihang tao rito. Walang sino man ang inaasahan na si Leng Shuya, ang kalahating banal na ito, ay makakatapat sa banal na hari na si Langya. Imposible, sa kanyang kalahating banal na estado, paano siya masasaktan ng pareho? Imposible. Hindi makapaniwala silang Dong, lalo na't si Langya ang kinabukasan ng pamilya lang. Naging banal na hari na siya at malapit ng sumikat sa buong mundo, ngunit ngayon ay nakikipaglaban sa isang kalahating banal na henyo, at pareho silang nasasaktan. Sa ganitong sitwasyon, kahit sumikat si Langya at makilala sa buong mundo, baka hindi marami ang makapaniwala sa kanyang lakas. Nagpakita ng pangit na ekspresyon ang patriarka ng pamilya lang. Kahit na ayaw ng pamilya lang na aminin ang katotohanan ito, napakaraming mata ang nakatingin, ang kalahating banal na henyo at si Langya, ang henyo ng banal na hari, ay talagang nagkapatong sa lakas, magkatapat. Magaling itong bata, nagtabla sa banal na hari na si Langya. Karapat-dapat din siyang maging isang walang kapantay na tao. Nakakita rin si Yoon Jongjun ng pagkabigla sa mga mata niya, ngunit tabla ang laban ni Leng Shuya at Langya, at parehong nasaktan. Ito rin ay nagbibigay ng kaunting dangal sa pamilya yon. Panginoon, sobrang matapang ng batang ito. Nagulat sina Nan Wenqing at Mo Hailan, ang batang napaka-bold at walang takot buong araw sa harap nila ay napakalakas pala. Ito ang tunay na Leng Shuya, ang tagapagmana ng Jinglian Wusheng. Sabi ni Yehan na nakikitil ang mga mata. Ang binatang ito ay nakipagsabayan kay Langya, at pareho silang talunan. Karapat-dapat siyang sanayin ng Jinglian Witch Saint. Napakahusay niya sa antas ng kalahating banal. Kapag pumasok na siya sa antas ng banal na hari, takot ko na ang tunay na Langya, kahit ang mga henyo mula sa Martial Arts Academy, ay hindi na makakatapat sa kanya. Posibleng, sa parehong antas, baka hindi makakatalo si Langya sa kanya. Akala ko noon, sa mga henyo ng pamilya yun ngayon, si Langya na nasa antas ng banal na hari ay walang katapat. Hindi ko inasahan na napakalakas pala ng batang ito. Bagamat nasaktan siya at si Langya sa laban, sa hinaharap, kapag ang pangalan ni Langya ay yumanig sa buong Central God Realm, pati na rin sa God at Demon Continent, ipapakita rin ng bata ang kanyang sariling lakas. Narinig ang mga salitang ito mula sa paligid, lalo pang pangit ang mukha ng pamilya lang. Ngayon, habang ibinunyag ni Langya ang antas ng banal na hari, sila ang dating pinakakilala, ngunit ngayon ay naagaw ang pansin ng isang hindi kilalang junior. Nagpakita rin ng malungkot na ekspresyon si Elder Kie. Si Langya ay kanyang disipulo, kapag naging banal na hari si Langya at sumikat sa buong mundo, magiging espesyal ang kanyang status bilang guro, sa Xinwo Academy man o sa Central God Realm. Ngunit ngayon na parehong nasaktan sina Langya at Leng Shuya, nag-ulo ang kanyang plano. Kahit na malaman ng mundo na disipulo ni Elder Kie si Langya, malalaman lang nila na ang mga disipulo niya ay hindi nasusupol kahit ng kalahating banal na antas ng banal na hari. Ha. Ikaw nga ang tagapagmana ng Purifying Lotus Sorcerer. Kapag sumikat ka sa buong mundo, bata, hindi mo ikinahihiya ang Jinglian Sorcerer. Muling narinig ang tawa ni Yon Tongtian mula sa kawalan. Narinig ito, napangisi si Leng Shuya habang umaakyat mula sa magulong labanan na may magulong mukha, hindi pa kaya ng katawan ko ang banal na hari. Kapag nalaman ng matanda, baka patayin niya ako sa paghihirap. Narinig ito, muling tumawa si Yon Tongtian, bata, isa kang henyo sa mundong ito, nakatayo sa tuktok ng walang kapantay at pinapansin ang lahat ng bayani sa mundo. May potensyal kang maging isang walang kapantay na tao. Ang disipulo ng Jinglian Sorcerer ay may ganitong talento, sapat na upang ipagpatuloy ang kanyang alamat. Narinig ang papuri ni Yon Tongtian, muling nabigla ang puso ng lahat ng naroroon. Hindi ba masyadong maaga para sabihin ni Ginoong Yun ito? Sa mga henyo sa mundo, ang walang kapantay ay mabilang lang sa 2 kamay. Ang pagiging walang kapantay ay hindi basta-basta.
Hindi natuwa si Elder Kie, ang disipulo niyang si Nanay ay tila naging supporting role na ngayon, kahit gaano siya kagaling, hindi niya maiwasang magalit. Ha 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 ha. Kahit ayaw marinig ni Elder Kie, gusto ko pa ring sabihin na ang iyong disipulo na si Langya ay hindi kasing galing ng tagapagmana ng Jinglian Wusheng, lalo na ng iba pang batang may potensyal na maging walang kapantay. Patuloy na tumawa si Yun Tongtian. Yumanig ang langit sa lakas ng kanyang tinig, nagalit si Elder Kie at ang mukha ni Langya ay nagpakita ng nakakakilabot na seryosong ekspresyon. Ano, may isa pa rito na may potensyal maging walang kapantay. Kahit si Langya at ang tagapagmana ng Jinglian Wusheng ay hindi makakatalo, sino siya? Narinig ang sinabi ni Yun Tongtian, agad na hinarap ng lahat ang karamihan. Ang kakaibang lakas ni Leng Shuya ay nakakatakot na. Hindi lang si Langya ang banal na hari, may iba pang napakalakas na henyo rito. Ang sinabi ni Elder Yon ay sobrang mayabang. Ang tagapagmana ng Jinglian Witch Saint ay kahanga-hanga, pero sino ang magtatapang magsabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Nilunok ni Elder Kie ang galit, may batang henyo na mas malakas pa kay Langya at sa tagapagmana ng Jinglian Wusheng, bakit hindi natin siya ipakita at tingnan kung gaano siya kakayahan? Haha, maliit na kaibigan Hanye, matapos abangan ang palabas ng matagal, sa tingin ko oras na para ipakita mo ang iyong mukha. Ano, Hanye? Siya iyon. Pagkatapos ng sinabi ni Yun Tongtian, sabay-sabay na tumingin ang lahat kay Yehan. Kung hindi niya binanggit ang pangalan ni Yehan, halos nakalimutan na siya ng karamihan. Totoo nga, nagulat si Ji Chenyo, ang kanyang magagandang mata ay pinalaki. Ang Loki na totoong dragon ba ay magpapakita na ngayon? Sa sandaling ito, sa harap ng nakakagulat, di makapaniwala, at nalilito na tingin ng lahat, lumakad si Yehan pasulong, tumingin sa langit, at sinabi, dahil mahal ni Ginoong Yun ang inyong lahat, tutulungan kayo ni Hanye. Tumawa ng malakas si Yun Tongtian, maliit na kaibigan Hanye, sa mga henyo ng aking pamilya yun ngayon, kung kinikilala mo ang pangalawa, wala nang makakakilala sa una. Pagkakarating ng mga salitang ito, muling nagulat ang lahat. Kahit na siya ang pinakapinapahalagahan na bisita ng pamilya yon, talagang may ganitong kakayahan ba siya? Bata, sino ka? Maraming henyo mula Shenzhou ang nagtipon sa pamilya yon ngayon, at nangangahas ka bang maging numero 1? Nagtingin si Elder Seven Knights kay Yehan na puno ng lamig at galit dahil sa dating si Leng Shuya. Kabanata 2860. Maraming batang henyo na naruroon ang malamig na tumingin kay Yehan. Walang pagtutol si Leng Shuya o Langya sa pagiging numero 1, ngunit isang Nine Revelations Supreme na maging numero 1 ay parang hampas sa kanilang mukha. Bakit hindi mo kaya? Sa harap ng lahat, ngumiti ng bahagya si Yehan at sinabi, Elder Kie, galing ka sa Shenzhou Zinwo Academy, may hiling ako sa iyo, 3 araw mula ngayon, pupunta si Hanye sa Zinwo Academy upang magbigay galang sa bundok. 3 araw mula ngayon, pupunta si Hanye sa Zinwo Academy upang magbigay galang sa bundok. Sa isang iglap matapos sabihin ni Yehan ito, lahat ng makapangyarihang tao na naroroon ay nabigla, pati na ang makapangyarihang miyembro ng pamilya yon. Talaga bang gusto ni Yehan na bumisita sa Zinwo Academy? Ano ang ibig sabihin nito? Baka gusto niyang hamanin ang Zinwo Academy. Sa sandaling iyon, kumalat ang nakakagulat na atmosfera sa buong mundo, at lahat ay namangha sa sinabi ni Yehan. Ito ang Zinwo Academy, na umiral sa Shenzhou ng halos 10,000 taon, at isa sa mga makapangyarihang puwersa sa Central God Realm. Ano bang ibig sabihin ng batang ito? Baishan Zinwo Academy, nabaliw ba siya? Baka gusto ng batang ito hamanin ang mga henyo ng Zinwo Academy. O may iba siyang layunin. O gusto niyang sumikat sa buong mundo. Ano man ang dahilan, ang batang ito ay nangangahas na magbigay galang sa Zinwo Academy, para siyang naghahanap ng kamatayan. Anong klase ng henyo ang may potensyal maging walang kapantay, ang ganitong mayabang na tao ay sadyang ignorante. Napakamabangis. Saan ba inisip ng batang ito na nasa ang antas ang Zinwo Academy? Ito ang banal na lupa, at maging sa isipan ng mga henyo sa buong Central God Realm, ang Baishan Zinwo Academy ay naghahanap ng kamatayan. Sa school grounds, kumalat ang nakakagulat at pangungutya. Bagamat nabigla ang lahat sa mataas na pagpapahalaga ni Yun Tongtian kay Yehan, ang pagbibigay galang ni Yehan sa Zinwo Academy sa loob ng 3 araw ay parang narinig nilang biro lamang. Walang buhay na bagay? Kahit ikaw ang supreme guest ng pamilya yon, kahit may kahangahangang background, kung iinsulto mo ang Zinwo Academy, wala kang makakaligtas. Ngumiti ng malamig si Langdong. Bilang disipulo ng Zinwo Academy, mas alam niya ang kakilakilabot ng Zinwo Academy, ngunit matapang ang background ni Yehan na hindi basta makakaatake ang pamilya lang. Siyempre, masaya siyang makita na inaantok ni Yehan ang Zinwo Academy ngayon.
Ang batang ito ay napakatapang. Baishan Zinwo Academy, ano ba ang ibig sabihin nito? Napuno ng pagkabigla ang magagandang mata ni Ji Chenyo. Tinitingnan niya ang binata na pinagmamasdan ng lahat sa kasalukuyan. Kalma, kahit sa harap ng maraming pangungutya, hindi niya pinayagan ang damdamin niyang maapektuhan kahit bahagya. Pinapahalagahan ka ng master ng pamilya yon, ngunit sa pagkakataong ito sobra na ang ginawa mo. Palihim na umiling si Zulu Oyan. Ang pagbibigay galang sa Zinwo Academy, kahit isang walang kapantay na tao tulad ng unang emperor ay baka hindi aangkupan na magsabi ng ganitong mayabang na salita. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng batang ito? Hindi niya talaga gustong magbigay galang sa Zinwo Academy, di ba? Nagngisi ang lahat ng malalakas na miyembro ng pamilya yon. Hindi ito isang matalinong desisyon na sakta ng Zinwo Academy ng ganito. Panginoon, nag-alala sina Nan Wenqing at Mohailan kay Yehan, sa huli, humaharap siya sa halimaw ng Zinwo Academy. As expected ng boss, mas baliw siya kaysa sa akin. Pinunasan ni Ling Shuya ang dugo sa kanto ng kanyang bibig at ngumiti. Baishan Zinwo Academy, anong kwalifikasyon mo? Sa oras na kumalat ang nakakagulat at pangungutya na boses sa school grounds, tumingin si Langya, na nasaktan rin sa laban kay Ling Shuya, kay Yehan ng malamig. Bilang top disciple ng Zinwo Academy, kinikilala niya ang lakas ni Ling Shuya sa puso niya, ngunit hindi niya papayagan na kahit isang Nine Tribulation Supreme, o kahit Nine Tribulation Supreme, ay maliitin ang Zinwo Academy. Hey! Bakit mo iniistorbo ang boss ko? Bakit, gusto mo bang makipaglaban muli? Nang makita ni Langya si Yehan, ngumiti si Ling Shuya. Winala ni Yehan ang kamay kay Ling Shuya, tumingin kay Langya at sinabi, karapat-dapat ka man o hindi, makikita mo sa 3 araw, ngayon gusto ko lang malaman kung ano ang iniisip ni Elder Kie. Matapos sabihin ito, tumingin si Yehan kay Elder Kie na may sobrang walang pakialam na ekspresyon. Habang nagsasalita si Yehan, lalo pang lumakas ang lamig sa kanyang katawan. Bata, Baishan Zinwo Academy, naisip mo ba ang kahihinatnan? Malamig na tanong ni Elder Kie. Sabi ni Yehan, Elder Seven Knights, wala akong intensyon maging kaaway ng Zinwo Academy, at wala rin akong karapatang maging kaaway ng Zinwo Academy. 3 araw mula ngayon, bibigyang galang ko ang bundok, at lahat ng disipulo sa ilalim ng edad na 50 ay pwedeng lumaban. Kung ako ay manalo, gusto ko lang humiling ng isang bagay sa inyong academy, kung ako ay matalo, hayaan ninyo, si Hanye, na hayaan ang Zinwo Academy ang magdesisyon. Ibig mong hanapin ang kamatayan mo. Malamig na boses ni Elder Kie. Bata, tandaan mo, hindi ko iniintindi ang background mo, kung matalo ka, doon mo iiwan ang buhay mo sa Zinwo Academy. Kumikislap ang mga mata ni Yehan, at sinabi, kaya sumasang-ayon si Elder Kie. Gusto mo ba talagang hanapin ang kamatayan mo? Ngumiti si Elder Kie. Ang Zinwo Academy ko ay may higit sa 10,000 disipulo sa ilalim ng edad na 50, higit pa rito, may 8,000 pa. Bukod dito, talagang iniisip mo ba na sa mga top genius ng Zinwo Academy, si Langya lang ang nakatapak sa antas ng banal na hari? Kung babaligtarin mo ang salita mo ngayon at yumuko sa Zinwo Academy upang humingi ng tawad, pwede kong gampanan na parang hindi ko narinig ang sinabi mo. Ano? Bukod kay Langya, may iba pa sa Zinwo Academy na nakatapak sa antas ng banal na hari. Nagulat ang lahat ng naruroon sa sinabi ni Elder Kie. Nagningning ang seryosong tingin sa mata ng lahat ng makapangyarihang miyembro ng pamilya yon. Hindi si Langya lang ang batang banal na hari ng Zinwo Academy. Sa sandaling iyon, kahit si Yehan ay medyo nagulat. Iniisip niya sa sarili, as expected ng Zinwo Academy, higit sa isa ang pwedeng magsanay sa antas ng batang banal na hari. Ngunit dumating si Yehan sa Shenzhou para sa unang Divine Feast sa ilalim ng Emperor of Heaven, paano niya basta isusuko ito?